Hello, welcome back. Okay, may nakarating sa akin na suggestion. Kung maaari na magbigay ako ng ah, payo, kaya parang career guidance sa mga kabataan. Kung ano daw ang dapat na kursong tahakin at anong magandang opportunity sa larangan ng industriya o employment. Okay, sige. Pasensya nyo na yung aking boses sapagkat medyo pagaw na ako, pagaw. Okay. Una, maging example muna yung aking mga anak. Ano? Kasi yung mga anak natin, may mga kanya-kanyang talents yan. May mga kanya-kanyang field of interest. Parang tayo din. Walo kaming magkakapatid, iba-iba yung aming mga field of interest. Ako, naging teacher. Ako lang, out of 8, ako lang yung naging teacher. Yung sumunod sa akin, electrical engineering. Yung pangatlo, electromechanical. Yung pang-apat, nurse. Yung pang-lima, electrical engineer. Yung pang-anim, nurse. Yung pang-pito, architect. Yung pang-walo, nurse. So, literally, lahat kami professional. So, iba-iba yung mga career na tinahak namin. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, ano yung magandang course para sa anak ninyo? Kung kayo ang magbibigay ng payo, wala namang masama kung magbigay kayo ng choices. Yeah? Choice number 1, 2, 3. Tingnan niyo yung abilities ng anak niyo. Kasi maganda talaga kapag bata pa, tinatanong natin kung anong gusto niya paglaki. Doon nagkakaroon ng yung seed of interest yung bata kapag, sabi ng papa ko, gusto kong maging engineer. Sabi ng papa ko, bagay sa akin ay nurse, maging doktor. So bata pa, nagkakaroon na yung bata ng perception. Ganito ako paglaki ko. So dapat ganun talaga. Bata pa, meron na tayong career guidance sa ating mga anak. So ngayon, tatanungin niyo ako, okay, given na nandiyan na yung mga anak ninyo, nasa college na, okay, nakapag-graduate na, anong klaseng career ang nababagay sa kanila? Dalawang bagay ito. Yung una, kapag yung anak nyo ay, o kayo mismo ay qualified, definitely kung ano yung qualification mo, yun din yung trabaho makukuha mo. Diba? Ang challenge na lang dito ay kung nag-a-apply ka sa isang posisyon na napakaraming aplikante. So, matibay dyan. At alam niya sa Pilipinas, isang factor na kinakailangan meron kay whom you know. dapat tayo magkakilala. Okay, meron kang backer. Pero kapag pumasa ka doon sa screening, talagang maayos yung screening, lalong-lalo na sa mga private sectors, maayos yung screening nila. Kahit wala kang backer, wala kang kakilala. Kapag na-qualify ka, talagang mapagkakalooban ka ng opportunity. Pero sa government, medyo pahirapan. No? Lalo na sa education, yung mga pupunta sa DepEd, sa division office, magpaparank. Meron akong kaibigan, nag-rank number 2, pero hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa government. Tagal na panahon bago siya nakapasok sa government. Dahil sa yung mga nabigyan nung item ay may connection sa loob. So, hindi na natin yan maalis. Ang tawag diyan ay yung discretionary right. Karapatan kung sino man yung pumipili ang kanyang pipiliin. Kahit lahat pa kayo kwalipikado. Kung sino yung sa tingin ng mga selecting personnel, yung kanilang mabibigyan ng item, siya yung mabibigyan ng item. Wala kang control dyan. Okay. Pero kapag nasa qualified ka naman at saka wala ka talagang makuha ng opportunity sa Pilipinas, ultimately, kahit anong trabaho kukunin mo, and then mag-abroad ka. Okay. Sa aking mga anak, wala pa namang nagtatrabaho. Yung panganay ko ay nagre-review pa sa Manila para sa licensure, accountancy board examination. So sabi ko nga, pag hindi maganda yung opportunity dito sa Pilipinas, dahil sa matindi yung competition sa job selection, so ang tendency mo, kahit ano na lang na trabaho papasukin mo, and then you will definitely opt to look for a job abroad. So mag-abroad ka. Sabi ko, yung mga anak ko, wala pa sa ganitong estado. Panganay ko, nagre-review pa lang ng accountancy board para sa board examination sa Manila. So, although nakikita ko na yung direction nila, pero doon sa mga nanonood dito, mga bata o mga anak ninyo na, o kayo mismo na wala pa kayo nakikita ng direction sa buhay nyo, tingnan nyo kung ano yung trabaho, una, na magbibigay sa inyo ng fulfillment. Pangalawa, sahod. Sa akin, tinignan ko nung una fulfillment kasi gusto talaga magturo. Pero nung meron na akong sariling pamilya, tinignan ko na yung sahod. Kailangan din maging practical tayo. Maganda yung passion mo na, kumikita ka pa ng malaki. Pero kung hindi mo man siya hilig, at least malaki yung sahod. So yun, nag-abroad ako. Although yung ilan sa mga functions sa
trabaho namin ay relevant naman dun sa aking natapos na pagtuturo. So, nagtitraining din ako. No? At yun ang kagandahan kasi dahil sa ang background ko is teaching. So, okay ako sa public speaking, okay ako sa instruction. And then, mayroon din akong leadership background, so okay din ako sa supervision. So, kung ano yung mga potential na mayroon ka bilang graduate, bilang estudyante, isipin mo na yun kung ano yung direction mo. Dapat ma-utilize mo na maayos. Kasi yun ang bibigay sa'yo ng confidence na humarap sa iyong employer at i-execute yung trabaho. Kasi sa larangan ng trabaho, palakasan ng loob. Hindi palakasan na, hindi pala. Yung tatag ng kalooban. Mahirap kasi yung patalon-talon ka ng trabaho. Wala kang professional growth. Minsan naman tatalon ka dahil naghahanap ka nga ng professional growth, so walang problema doon. Naghahanap ka ng journey mo. Pero kung patalon-talon ka, every 2 years talon ka, every 2 years talon, at wala kang professional growth, sayang ng panahon. So ito may papayo ko, as young as now, halimbawa 25 years old ka below, nagsisimula ka pa lang ng pagtrabaho, tingnan mo na kung ano yung ambition mo sa buhay. Gusto mo ba talagang maging simple lang na empleyado? O gusto mo magkaroon ng administrative function? Gusto mo ma-promote? Gusto mo ng mas malaking sahod? Siyempre, pag gusto mo ng mas malaking sahod, mas mabigat na responsibility naman yan. So, halimbawa, graduate ka ng nursing. Ano bang gusto mo habang buhay? Maging nurse lang. Di ba? So, kung halimbawa, ang gusto mo ay maging head nurse, so dapat meron kang postgraduate studies. Enroll ka sa masteral. Enroll ka sa kung anong mga special training na related sa iyong specialization. Kung halimbawa ikaw naman ay graduate ng engineering, pwede ka rin mag-take ng masteral or mga advanced specialized training or short-term courses para sa iyong field. Lalong-lalo na sa enhancement ng technology and knowledge. Ngayon may AI. So kapag na-utilize mo yung AI sa iyong expertise, so tataas yung iyong value, yung personal value yung tinatawag. So yung mga teacher naman, tulad ko, na naging teacher ako, right away nung nag-graduate ako, nag-enroll kagad ako sa master's course o masteral na tinatawag. So after 3 years o close to 4 years, nakapag-graduate ako ng masteral. And then right away, nag-enroll na naman ako sa doctoral. So bago ako nag-abroad, 30% ng academic requirements sa doctoral ay na-achieve ko. So doon ako nang hinayang kasi hindi ko na natapos. Wala rin akong time na ipagpatuloy yung aking pag-aaral dahil sa demand ng time sa abroad. So sayang ng aking academic requirements. Ganoon pa man, fulfilled na rin ako. Nakapag-pundar na rin ako para sa aking pamilya. Although hindi ganoon kalaki pero importante, meron. Hindi kasi maganda kapag abroad ka tapos parang walang physical evidence ng iyong improvement o kaya na-invest. So nakapag-invest din. Pero hindi ako nagplano na mag-migrate. Gusto ko sa Pilipinas lang. Okay. At nag-try din ako sa mga negosyo. So yun, hindi tayo gano'ng matagumpay. At anyway, may fulfillment naman. So pinaka-fulfillment ng isang tatay ay makapagtapos yung mga anak at magkaroon sila ng kanilang mga karir sa buhay. Okay? So, sana nasagot ko yung mga katanungan dyan. Yung careers tungkol sa career guidance, ano ba dapat na gawin? Ano ba ang advantage ng mga ganitong opportunities na magtrabaho sa ibang bansa? It's up to you. Kung mataas yung patriotism at nationalism, diyan ka sa Pilipinas. May mga taong yumayaman naman sa Pilipinas pero nasa larangan ng negosyo hindi sa pagiging empleyado. So, you try to explore all these opportunities for you to improve your life sa Pilipinas. Pero kung nabibigatan ka, mahirap talaga. Sky's the limit. Habang bata ka pa, you explore, you spread your wings and fly. Sabi sa kanta, you soar high. Kasi napakaraming opportunities sa labas ng bansa. Basta't magtiyaga ka lang, maging masipag ka lang, at huwag kang makakalimot sa Panginoon. Okay? God bless mo, bye.